Ako po, mga kabubayan, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nanganganib na baka mapatalsik sa kanyang posisyon bilang Pangulo ng Pilipinas. Mauunahan pa ata ang ating Vice President Sara Duterte. Sa magandang araw po sa atin mga kabubayan at meron na naman po tayong breaking news. Pero bago po tayo tumungo dyan, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe po dito sa ating YouTube channel. Mga kababayan, meron nga pong nag-file ng impeachment po laban dito sa ating Pangulo. Ayon nga po dito kay Pong Erice na dating abogado di umano ni Lisa Marcos ang naghain ng impeachment laban kay Pangulo. Ayon sa kanya, si Attorney Andre De Jesus na naghain ng impeachment laban kay PBBM ay kamakailan lamang naging abogado ito ni First Lady Lisa Marcos sa disbursement case laban po dito kay Attorney Glenn Chong. Nako, mukhang palaisipan po ito mga kababayan no, kung ito po ay may katotohanan. Ano? Yan, anong opinion mo patungkol dito mga kababayan sa binulgar nga po dito ni Pong Erice? Comment na lang dyan sa baba. So ngayon, panurin naman natin itong balita. Patungkol pa rin po ito sa impeachment na inihain po dito sa ating Pangulo. Pinai-impeach ng isang abogado si Pangulong Bongbong Marcos. Iyan ang kauna-unahang impeachment complaint na inihain sa Kamara laban sa Pangulo. Kabilang sa basihan ng reklamo ang pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, pati na ang hindi pagveto sa mga unprogrammed items sa budget ng bansa. Pero may mga duda sa motibo raw ng impeachment complaint. Nakatutok si Tina Pangiliban Perez. Isang abogado ang naghain kaninang umaga ng kauna-unahang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Attorney Andre De Jesus na naghain ng reklamo, dapat ma-impeach ang Pangulo dahil sa graft and corruption, culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust. 5 impeachable offense ang binanggit ni De Jesus na basehan ng impeachment complaint. Una na riyan ang pag-utos daw na isuko si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. We are putting in question and holding the president accountable, number one, for allowing a citizen of our country to be whisked away, kidnapped virtually, and brought to a foreign land without due process, despite fully functioning courts here in the country. Binanggit din ni De Jesus na impeachable offense ang kabiguan ng Pangulong i-veto ang unprogrammed appropriations sa 2023, 2024, 2025 at 2026 budget. Ang umano'y pagbenepisyo sa mga kickback mula sa budget insertion at ghost flood control projects at pagtatag ng Independent Commission for Infrastructure para kanlungin ang mga kaalyado. Kasama rin sa impeachment complaint ang alegasyon ng paggamit ng droga ng Pangulo. Well, putting in question the fitness of the president to still govern our country. If you will notice, it might be, for some it might be laughable, for some it might be trivial, but the allegation that our sitting president might be somehow involved in an addiction of some sort to prohibited drugs should be alarming, and we are holding the president accountable as well. Ayon kay De Jesus, wala siyang kaugnayan sa Pangulo o kay Vice President Sara Duterte. If you're asking if I'm affiliated with the Dutertes, no, I am not. No, I have no links with the president. I've never met either the president or the first lady. That's the thing. There's the accusation that it's intended to trigger the 1-year ban. Ang Sa loob ng isang taon, isang beses lamang po pwede mag-file ng impeachment ata. No? Kagaya rin po dito sa case ni Vice President Sara Duterte. Kaya sa February 6, yung mga gustong mag-file, doon pa lang po sila pwede mag-file no, sa ating Vice President Sara Duterte. impeachment complaint ay inendorso ng House Deputy Minority Leader at pusong Pinoy Party List Representative Journey Jet Nisay. Isa si Nisay sa mahigit 200 kongresistang pumirma naman sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte noon at isa rin sa mga inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure para kasuhan ng Ombudsman kaugnay sa mga maanomalyang flood control projects. Ito yung gustong pag-usapan ng taong bayan, hindi puro sa social media. Ito ay sa tamang forum natin dadalhin. Paniniwala kami sa saligang batas, public office sa public trust, that no one, not even the president, is above the law. So sabi nga mapanagot, ang dapat mapanagot. Siguro
panagot ang totoong pinasala. Nilinaw ni Nisay na hindi siya nakikipagtulungan sa kampo ng bise. Tinanggap ni House Secretary General Cheloy Garafil ang reklamo ng 8:45 ng umaga. Sa isang pahayag, sinabi ni Garafil na itatransmit niya ang reklamo sa tanggapan ng Speaker alinsunod sa konstitusyon at sa rules ng Kamara. Nakasaad sa rules on impeachment ng Kamara na isang impeachment complaint lang ang pwedeng ma-initiate laban sa isang impeachable official sa loob ng isang taon. Nako, yan nga yung sinasabi ko kanina mga kababayan, yung mga makabayan black, nagpaplano pa naman sila na mag-file din ng impeachment laban dito sa ating Pangulo. So, ibig sabihin nun, wala na. No, kasi meron nang nauna. Hindi pa deemed initiated ang reklamong inihain kanina dahil hindi pa ito nare-refer sa House Committee on Justice. Once the first one is deemed initiated, it will set a bar for all other impeachment complaints. So they have to, if they intend to file an impeachment complaint, they must do so at soonest possible time para di pa-barred by the one-year bar rule. No? Kasi kung nasimulan na yung isa, wala na talang matanggap na impeachment complaints as far as the same impeachable officer is concerned. As soon as it is included in the order of business and soon enough will be referred in the Justice Committee, rest assured that the Justice Committee is ready to receive the impeachment complaint. Ang nagre-refer na mga impeachment complaints sa komite ay ang House Committee on Rules na pinamumunuan ni Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos. Well, in this particular case, I think there is no choice for him because it really says that it has to be referred to the Committee on Justice. So even if he is the majority leader and even if the impeachable officer that is complained of is his father, wala siyang magawa because ang procedure talaga is that after it is included in the order of business, then in 3 days it has to be referred to the Committee on Justice. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni Congressman Marcos. Nagtataka naman si Senior Deputy Minority Leader Edgar Erice kung bakit si De Jesus ang naghain ng reklamo laban sa Pangulo. Well, I just found out kasi back in 2024, November, sometime in November 2024, the same attorney Andre De Jesus filed a disbarment case against attorney Glenn Chong for some statements vilifying the First Lady. I'm sure that he filed a case against attorney Glenn Chong to defend the First Lady. Kinwestiyon din ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, kapatid ng bise, ang inihaing reklamo laban sa Pangulo. Duda ni Representative Duterte, layo ng reklamong inihain ni De Jesus ay protektahan ng Pangulo mula sa ibang impeachment complaints. Ngayon pa lang, walang nakikitang basehan si House Speaker Faustino D. III para ipa-impeach ang Pangulo dahil malinaw aning ginagawa naman ng Pangulo ang trabaho nito. Pero sinabi ng Speaker na trabaho nilang tanggapin ang mga impeachment complaint at binigyan ito alinsunod sa konstitusyon. Hindi raw ito dapat ginagamit sa pamumulitika. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Kayo po, ano po yung mga opinion nyo patungkol po dito sa issue ng impeachment laban sa ating Pangulo? Comment nyo na lang po dyan sa baba at babasahin natin yan. Maraming salamat po.